Kaibigan, sa oras na ito lubos ang aming kagalakan sapagkat narito ka upang pag-aralan ang ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos. Naalam natin na ito'y nagbibigay sa atin ng kapurihan at kalahatian ng kanyang banal na pangalan. Dalangin ko ikaw, kaibigan, na sa mabuting kalagayan sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos at ang kanyang kaawaan at habag. Patuloy natin siyang iginagalang sapagkat tunay na nararanasan natin ang kanyang patuloy na pag-iingat sa ating buhay. Nararamdaman natin na tayo'y nagmamature, lumalago sa buhay Kristiyano dahilan sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Lalo tayong lumalakas at panatag ang ating pananampalataya. Kaya huwag kang bibitaw sa programang ito. Dito sa oras ng pag-aaral, ganun din sa pagkikinig sa LWR, Hope Channel TV. Sa pamamagitan nito ay magbibigay ng kalakasan ng ating pananampalataya sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Ubi, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Binabati ko na lahat ang ating mga viewers dyan sa buong mundo. Kung saan man ikaw, kaibigan, purihin ang ating Panginoong Diyos. Lalong-lalo na ang ating mga Sabbath School teachers na kailan lang ay ating recognize, na appreciate at talagang ang kanilang volunteerism spirit ay nakikita mo na sila nagtuturo na may ligaya at merong silang otoridad sapagkat maraming mga na-certify natin na nagtuturo ng salita ng Panginoon Diyos upang mapalago ang ating mga kaanib ng iglesia at magiging tunay na alagad ng ating Panginoong Jesus. Yan sa Sabbath School Care Group na ating itinatatag sa ating iglesia. Kaya purihin ng Diyos, ang ating makakasama dito sa studio ay ang ating kaisang kaibigan. Dito sa studio ngayon ay ang ating publishing director ng North Philippine Union Conference, si Pastor Abe del Rosario. Kumusta kayo, Pastor Abe? Mabuti, Pastor Ray, at napakasalamat ang Diyos, mga minamahal nating mga kaibigan. Tayo ay nagpapasalamat sapagkat napakabuti ng ating Panginoong Diyos na tayo ngayon ay sama-sama muli, Pastor Ray, na mag-aral ng ating leksyon. Binabati natin ang ating mga kapatid dito sa Bukal, Seventh-day Adventist sa part ng Marigondon, Cavite Mission. At gayon din si Sister Nene Anico at Sister Cora Itok. Magandang araw po ng pag-aaral, mga namahal na mga kapatid. Huwag ninyong kakalimutan na tayo ay mag-subscribe ng ating Missionary Book of the Year 2024, ang The Great Controversy. Ang slogan natin, mga kapatid, ay Read Before You Give. So napakahalaga na basahin natin upang tayo ay maging mabuting halimbawa sa mga taong naghahangad ng salita ng Diyos. Isabay na rin po natin na tayo ay mag-subscribe ng Health and Home. Ito ang flagship ng Philippine Publishing House at napakagandang aklat na ito sapagkat ang aklat na ito ay the National Journal of Better Living. Magpaunahan kayong kumuha nito sa ating book center o kaya sa mga literature evangelist na naka-assign sa ating mga missions and conferences. Napakaganda. Sa ating pagpapatuloy, kaibigan, ay nais kitang aniyahan sa sandaling panalangin. O Panginoong Diyos, Ama naming banal na binubukalan ng buhay, kami po ay lumalapit muli sa inyo sapagkat kayong aming buhay. Nawa po, Panginoong Diyos, sa aming pag-aaral ay kalooban kami ng karunungan sa pamamagitan ng Ministeryo ng Banal na Espiritu ay aming maintindihan, pagpapalain at maisa kabuhayan. Patawarin kami, Panginoong Diyos, sa aming mga kasalanan, ganun din po ang pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pang-12 na paksa na ating pag-aaral ngayong linggo ay may pamagat na ang mga huling kaganapan sa lupa. Malapit na tayong matatapos. Kaya purihin ang ating Panginoong Diyos sa quarter na ito. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Kawikaan 23, ito pong sinasabi. Bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili naman. Bumili ka ng karunungan, ng mangaral
at ng kaunawaan. Napakaganda sapagkat sinasabi dito na meron tayong bibilhin, na ang ating bibilhin ay katotohanan. Paano ito malalaman natin mamaya kung ano ibig sabihin nitong mga ito, kapatid at kaibigan. Pero buuin natin ang ating leksyon ng 3 punto. Bago niyan ay magkakaroon po tayo ng pag-iisip na ano ang naunawaan natin sa ating pag-aaral, yung head, at ano ang mensahe sa ating puso, yung heart, at ano man ang gagawin natin, yung hand. Kaya meron tayong transformation ng buhay kung ito ay i-apply natin sa ating buhay. At ganoon din, gagamitin natin dito sa pag-aaral ng leksyon sa ating Sabbath School Class Care Group, Pastor Abe. Kaya yung unang F dito ay fortified by His Word. Ibig sabihin nito ay pinatibay ng kanyang salita. Ang pangalawang F dito ay forewarned by His Word. Ibig sabihin ay paunang babala ng kanyang salita. Ang pangatlo dito na inilaan, in-outline ni Pastor Abi ay forecasted by His Word. Ibig sabihin nito sa Tagalog ay paunang pahayag ng kanyang salita. At ating ipaubaya kay Pastor Abi kung ano ang ibig sabihin ng mga tatlong ito, kaibigan. Kaya pupunta na tayo sa una, fortified by His Word. Ano itong ibig sabihin, Pastor Abi? Well, napakaganda itong lesson natin, Pastor Ray. At ngayong week na ito ay gustong ituro ng ating Panginoong Diyos na inihayag niya ang kanyang banal na salita upang sa mga huling kasaysayan ng kapanahonan, Pastor Ray, ay ating madiscover kung paano tayo magkaroon ng kalakasan sa kapanahonan ng wakas ng panahon. Sapagkat alam natin mga minamahal, dama ng buong sanlibutan na tila bagang magwawakas na ang panahon. Ngayon, paano tayo makakasumpong ng kalakasan buhat sa ating Panginoon? Kaya yung unang nabanggit mo, Pastor Ray, na paksa natin, yung fortified by His Word, yung pinatibay sa pamagitan ng kanyang salita. Alam natin na nandyan pa rin yung digmaan, hidwaan sa pagitan ng mabuti at masama, mga minamahal kong mga kapatid. At alam natin na ang ama ng kasinungalingan, na pag-aralan natin ng matagal na panahon yan, ay nag-ugat kay Satanas. Si Lucifer, ang dating sagradong anghel na lumabag sa pamantayan ng Panginoon, ninanais niya na maging kapantay niya ang Diyos, at hindi lang kapantay, mahigitan pa ang pagiging Diyos ng Diyos. At gusto niyang angkinin dito sa lupa, Pastor Ray, at mga minamahal na mga kapatid, na tayo ay sumamba, yumukod, magpasakop sa Kanya. Ngayon, lahat ng mga nangyayaring mga kahirapan, karamdaman, mga dilubyo na dumating sa ating pong buhay, kalamidad, hindi po yan kagagawan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Pastor. Ngayon, papatunayan natin na ito. Alam din natin na si Jesus Christ, siya ang author ng katotohanan, ng lahat ng katotohanan, at ng nilalaman po ng Santa Biblia. Napakahalaga ito. Siya po ang author po nito, na siyang magpapatibay, magpapalakas ng ating pananampalataya. So, ano ang magagawa ng salita ng Diyos, Pastor Ray? So, pakibasa mo muli yung ating talatang sauluhin sa aklat ng Proverbio, Kabanata 23, setas na 23, Pastor Ray. Bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili naman. Bumili ka ng karunungan, ng mga aral at kaunawaan. Napakaganda mga kapatid, ano? Ang katotohanan ay talagang pinapahalagahan. Kasi ito kailangan bilhin, no? Noong unang panahon ay talagang nag-i-invest sila ng limpak-limpak na salapi. Makaalam lamang ng kaalaman na makakatulong sa pag-unlad ng kanilang kakayanan, pag-unlad ng kanilang komunidad, pag-unlad ng kanilang organisasyon. At ngayon, ang pag-unlad na nais na makita ng Diyos sa atin, Pastor Ray, ay yung pag-unlad sa kaalaman tungkol sa Diyos. Pag-unlad sa kaalaman tungkol kung paano natin makamit ang buhay na walang hanggang.
at pag-unlad sa katotohanan kung paano po magbahagi ng salita ng Diyos na makapagliligtas ng kaluluwa, na ito naman ang magiging dahilan na tatanggapin po nila si Kristo bilang personal nilang tagapagligtas. Ang isa pa na nagagawa ng katotohanan ng salita ng Diyos, Pastor Ray, ay mababasa natin sa aklat ng Juan, Kabanata 8, 32. At inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Paano tayo magkakaroon ng kalayaan, Pastor Ray, ano? Totoo naman, kung alam natin ang katotohanan, siyempre tayo ang pinakamalaya na tao sa buong sanlibutan. Sapagkat malalaman natin yung tamang paraan ng pamumuhay, na hindi tayo nagkakaroon ng pagkatakot, pangamba, pagkakonsensya, dahil alam na natin kung ano ang magiging bunga ng kasalanan dahil sinabi ito ng katotohanan. Because the truth will set us free, Pastor Ray. Ang isa pa na nagagawa ng katotohanan ay nandoon sa kapahayagan ni San Juan sa Juan, Kabanata 17, setas na 17, mga kapatid. Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. So, kung araw-araw na binabasa natin ang Biblia, nagiging mabuti tayo, nagiging matuwid tayo, nagiging banal tayo, na tagapagdala ng salita ng Panginoon. At hindi lang yun, Pastor Ray. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ito ang ginamit niya kung paano niya nilikha ang buong sanlibutan. At sa magitan ng kanyang salita ay nagkagayon ang lahat ng mga bagay, Pastor Ray. Ngayon, titignan naman natin ang 2 Peter, chapter 1 yan, Pastor Ray, verses 19 to 21. Kaya't mayroon kaming salita ng propesiya na lalong tiyak, mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y iyong pagtutuunan ng pansin, gaya sa isang ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbukang liwayway. At ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan. So, ang banal na kasulatan ay hindi sa sariling unawa, karunungan at kaalaman ng tao, kundi ito ay buhat sa Panginoong Diyos, Pastor Ray. Meron pa sa 21, sabi niya, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Napakaliwanag, Pastor Ray. So, itong Santa Biblia na pinag-aaralan natin ngayon, na hinihimay-himay natin ngayon, ito ay buhat sa Diyos, Pastor Ray. Napakaganda na ang unang punto pa lamang, Pastor, ay tinuturuan tayo na maging matibay sa salita ng Panginoong Diyos. Kung itong salita ng Panginoon Diyos ay pinapabanal tayo, tinuturuan tayo ang tamang daan, binibigyan tayo ng kalayaan at kapayapaan at karunungan. Tapos hindi natin basahin ng maayos, o hindi natin namnamin, hindi natin isakabuhayan, hindi natin alamin ng mas malalim pa, hindi tayo tumitibay. Gaya ng isang halaman. Kung yung kanyang ugat ay kakonti lamang ang pangalan nito, lupa, na ilagay mo doon, ay magiging bonsai yun. Gaya nung unang nung Sabbath ago ay yung nakita ko, yung halaman na bonsai pala, kailangan kung gusto mong maliit siya, na hindi siya lumaki, ay liitan mo lang yung lalagyan niya at yung pangalan nito, lupa. Yung lupa. At hindi masyadong mataba. Pero kung maraming lupa yan at lalalim ang kanyang ugat, ay titibay yan at lalaki yan at lalago. Ganon din ang pananampalataya. At pagtitibay ng ating buhay sa ating Panginoon Diyos, ang ating purihin ang Panginoon Diyos. Pastor Ray, kapag hindi tayo na bibigyan ng karunungan at kaalaman, ay magiging bonsai din ang ating pananampalataya, Hindi tayo lalago. Meron kaming balite na bonsai.
ay matagal na nasa amin yun, 15 years ago na. Hmm. Hanggang ngayon, ganyan pa rin ang laki Kita niya. mo. Kasi, inilagay namin sa semento para yung ugat niya ay hindi mag-penetrate. Pag yung ugat niya ay medyo lalampas na doon sa lalagyan, ay guguntingin para manatili yung kanyang kaliitan. So, yung tao na ayaw niyang lumago, ay hindi nakatanim sa pundasyon ng kaalaman at karunungan ng salita ng Diyos, ay hindi tayo lalago. Kahit ilang panahon ng buhay natin, bonsai pa rin tayo, Pastor Ray. Yung mga kapatid na gano'n, ng mga taong gano'n, ng kapatiran o sino man, ay pag nakarinig sila ng masasakit, ay umaatras na sila. Oo. Yung mga taong ayaw nilang pakinggan yung mga bagay na masakit na ginagawa nila, umaalis na sila. Ngayon, ang gusto nilang pakinggan lang sa amang sakpilya ay yung nagpapasaya sa kanila. Tapos kung nagsabi ka ng masama ito, ganito, ay ayaw na nila. Ay ito'y hindi ka titibay at lalago. Hindi tayo maihahanda sa pagdating ng Panginoong Jesus. Kapag ang kanyang salita ay martilyo Pinatitibay pa nga tayo. Pinupukpok tayo para mas lalong maging malalim ang pundasyon ng ating pagkasalig sa salita ng Diyos, Pastor Ray. Tama yan. Kaya purihin ang ating Panginoon Diyos, kaibigan, na bago darating pa ang kabagabagan, nais ng Panginoon Diyos sa ating leksyon na sinasabi ni Pastor, tayo'y maging malalim at matatag na pinatibay ng anumang mga karanasan sa buhay, sapagkat tayo ay nagtagumpay. Mayroon tayong matibay na relasyon, ugnayan sa ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang salita na laging mamumutawi sa ating buhay. So, hindi tayo magiging sensitive kung anumang mga bagay na yan. Maging matibay tayo. Mapagtagumpayan natin ang mga bagay na masasakit na maririnig o kaya anumang mga bagay na karanasan natin, sakit man, yung sinabi mo, mga dilubyo man, talaga pa rin ay sa Ilocano, napingat pa rin. Yung talagang patuloy na kahit anong mangyari ay porsigido siya. Yan ang pinatibay ng salita ng Panginoong Diyos. Na kahit anong mangyari ay nagpapakumbaba, nagpapakita pa rin ng pag-ibig sa kapwa. At lalong-lalo na tapat sa ating Panginoong Diyos. Kaya pupunta na tayo, Pastor, sa pangalawa na sinasabi nito. Ito yung pag-aaralan natin yung paunang babala, forewarned by His Word. May paunang babala ang Panginoon bago siya darating. Bago darating ang mga kasakunaan sa huling kapanahunan, ay may paunang babala na. At sino ang nagdala ng paunang babala? Na pag-aralan na natin yan, Pastor Ray, ng mga nakaraang lesson. Nandiyan yung first and second and third angel's message doon sa Revelation chapter 14. At dito ay hinihimok niya ang mga lalaki at babae na kagaya natin, mga kapatid, na maging anak ng Diyos, tagapagmana ng langit na bayan. Na dito ay ginaganyak tayo, Pastor Ray. Pakibasa mo nga sa Apokalipsis 14, versikulo 7, kung papaano tayo ginaganyak ng ating Panginoon na maging anak niya. Ano ang magiging kadahilanan kung bakit nais niyang mailagay tayo sa isang kampamento, sa isang iglesia, Pastor Ray. Pakibasa po. Sinabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. At sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng mga bukal ng tubig. Napakagandang pagkakahana yan. Yung pagkatakot sa Diyos, ibig sabihin ay pagrespeto. Bakit? Kailangan nating rumespeto kasi hahatulan niya tayo, Pastor Ray. At hindi lang yon ay sinasabi ng anghel na kinakailangan nating sumamba sa gumawa ng langit at ng lupa. Napakaraming Diyos-Diyosan dito sa sanlibutan, pero walang Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga tao na nagsasabing sila ang may likha ng buong sanlibutan. Ay si Buddha, hindi niya maklaim na siya ang lumikha ng langit at lupa. Maraming Diyos-Diyosan dyan na sinasamba ng mga tao, pero hindi sila nagsasalita na gumalang kayo sa akin kasi hahatulan ko kayo. Gumalang kayo sa akin kasi ako ang lumikha ng langit at ng lupa at lahat ng mga bagay. Kasi dito ang issue dito, Pastor Ray, kung bakit may paunang babala ng salita ng Diyos, dahil merong paghatol na darating. Bakit siya hahatol? Kasi gustong makita, mga minamahal kong mga kapatid,
kung papaano sumamba ng tuwiran sa Panginoon. Ano ba yung pagsambang yon, Pastor Ray? Titignan nga natin kung ano yung uri ng pagsamba na ito ay magiging tatak ng Diyos sa atin. Pakibasa mo muna sa aklat ng Epeso, Kabanata 4, setas na 30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Ngayon, gaano ba kahalaga ang tatak ng banal na Espiritu, yung sealed of the Holy Spirit? At paano matatatakan ang tao para sa kaligtasang darating? Ano ba ang kanyang authority? Ano ba ang kanyang setro? Ano ba ang kanyang kapangyarihan? Ano ba ang kanyang nasakupan? At makikita natin dito, Pastor Ray, sa Exodus chapter 20, verses 8 to 10. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon. At nagpahinga sa 7 araw, kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Yan. Ito yung tatak ng Diyos, yung araw ng Sabat, Pastor Ray. Sapagkat doon sa 10 utos, mga minamahal ko mga kapatid, nandyan yung pinakapuso ng kautusan, ang araw ng Sabat. Ngayon, may 3 elemento ng tunay na tatak ng Diyos. Ang una, na tatak ng Diyos ay meron siyang pangalan. Doon sa binasa mo, Pastor Ray. Ang pangalan niya ay ang Panginoong mong Diyos. Sumamba ka sa Panginoong mong Diyos. Ano ang kanyang titulo? Ang titulo niya ay siya ay yung manlalalang. Siyang lumikha ng langit at ng lupa. Anong teritoryo niya? Ang teritoryo niya ay ang langit at ang lupa at ang karagatan. Yan ang teritoryo ng ating Panginoon kasi yan yung seal of God's government. Kahit din dito sa ating bansa, anong pangalan ng presidente natin? Ferdinand Marcos. Anong title niya? President. Anong teritoryo niya? Pilipinas. Pilipinas. Yan din ang tatak ng ating Panginoon. Makikita at mababasa diyan sa binasa mo kanina, Pastor Ray, sa Exodus 20, verses 8 to 11. Ngayon, titignan pa natin, Pastor Ray, itong mahalaga. Ano ba itong mga tatak na binabanggit din sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 14, setas na 1. Nabasa mo na yung 7 kanina, Pastor Ray. So, lalaktaw na tayo sa 12. Okay? Ito yung seal of God. Pakibasa mo, Pastor Ray. 12. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Napakaganda, no? Ito pala yung mga banal ay matiisin. Paano sila nagtitiis? Na tumutupad ng utos ng Diyos at ng pananampalataya ni Jesus. Ito yung seal of God, Pastor Ray. Ito yung sealing message na ipinopesiya ng propetang si Ellen G. White. Na during end time, ang mga anak ng Diyos ay tatatakan at kapag natatakan na ang bayan ng Diyos at lahat ng gustong tumanggap kay Kristo ay sila'y magmamana ng buhay na walang hanggang, Pastor Ray. Ang isa pa dito, meron ding tatak ng hayop. Ano naman yung tatak ng hayop, Pastor Ray? Pakibasa mo sa Revelation 13, verses 13 to 17. Ito'y gumagawa ng mga dakilang tanda, pati na ang pagpapababa ng apoy sa lupa mula sa langit sa paningin ng mga tao. At nadadaya nito ang mga naninirahan sa lupa dahil sa mga tanda na
na hintulutang gawin nito sa paningin ng halimaw na sinasabi sa mga naninirahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng halimaw na sinugatan ng tabak ngunit nabuhay. At ito'y pinahintulutang makapagbigay ng hininga sa larawan ng halimaw upang ang larawan ng halimaw ay makapagsalita at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng halimaw. At ang lahat, ang hamak at ang dakila, ang mayayaman at ang mga dukha, ang mga malaya at ang mga alipin ay pinalagyan nito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo upang walang sino mang makabili o makapagbili maliban ang may tanda sa makatwid ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng pangalan nito. Pagdating ng huling panahon, Pastor Ray, alam natin na yung kasaysayan, ano? Merong dalawang hayop dito sa Revelation chapter 13. Sa verse 1, yung hayop na nagmula sa dagat. Nung nakarang linggo. Nung nakaraan, diniscuss na natin yon. At nanguna siya ng 1,260 taon. Nagpasimula ang kanyang pangunguna noong 538. At ibinigay ni Pope Basilus ang kanyang kapangyarihan doon sa ibinigay ni Constantine the Great sa kay Pope Basilus ang kanyang kapangyarihan. Nung umalis siya. Yung dating pagan empire ay naging papal empire. So, naghari siya from 538 yung down papal to empire. 1798. Madilim na kasaysayan ng sanlibutan na ipinagbawal ang pag-aaral ng banal na kasulatan. Until such a time na ang kapangyarihan nito ay namatay. Nung nagkaroon ng French Revolution sa pamamagitan ni General Vertier. At nung panahon naman ng French Revolution ay mas lalong mahigpit kasi wala na silang kinikilalang Diyos. Naging atheist ang mga tao noon. Yan yung panahon ng Age of Reasoning. Hanggang namayani ang Protestantism at ang Amerika ang siyang nanguna sa mamagitan nito. Yung pangalawang halimaw na yun. Yung pangalawang halimaw. Pero binigyan niya ng hininga, muling nabuhay. Binigyan niya ng muli ng respeto yung dating pananambahan na hindi naman sinasang-ayunan ng banal na kasulatan. Nang sinasabi dito pagdating ng panahon, mga minamahal naming mga kaibigan, i-impose ang Sunday law. I-impose ang Sunday law at diyan ay makikita kung sino ang may tatak ng Diyos at kung sino ang may tatak ng hayop. Kasi ang maglalaban na sa huling araw ay ano bang tamang pangilin mo? Ikapitong araw o unang araw? Araw na itinakda ng Diyos o araw na inimplement ng mga tao? Pinagpipilit. So, siyempre, para sa atin, mga minamahal kong mga kapatid, ay doon tayo sa tamang pagsamba. Ang araw, ang biblical Sabbath, na itinuro ng Panginoon mula pa kay Adan hanggang sa lahat ng mga tao sa huling kasaysayan ng panahon ay ipangilin natin ang tunay na Sabat, Pastor Ray. Napapag-aralan natin noong nakaraan, gusto lang ipaalala mga kapatid, di ba Pastor, yung paghari ng Papal Rome na naghari, sabi mo, 538, nung binigay nung karapatan niyang mamuno sa Roma. At nagkaroon siya ng sugat itong halimaw na ito, di ba? Noong 1798. Noong 798. Paano ng sugat? Nung hinuli siya. Nung hinuli siya. Nakulong siya. At muling gumaling. Oo. Gumaling siya nung binigyan uli ng Italy ng karapatan na mamuno uli. Mamuno uli. So sinabi mo kanina na binigyan siya uli ng karapatan, yung parang hininga niya. Na sinasabi dito, nabasa ko kasi ito na ang halimaw na ito ay nasugatan ng tabak, ngunit nabuhay uli. So nabuhay uli itong Papal Rome na ito. Binigyan uli siya ng karapatan. Pero sabi dito, noong nabasa natin ay itong pangalawang halimaw na ito ay kinuha niya ang kapangyarihan, ibinigay ang kapangyarihan para ipalaganap ang mga pangyayari sa lupa sa huling bandang huli. Sabi nito na hindi ka na makabili. Yun. Hindi ka na Kasi yan yung tatak ng hayop, Pastor Ray, na kapag wala kang tatak ng hayop,
Pag i-enforce nila kasi yung Sunday keeping eh. Pero kapag wala kang tatak niyan, ay hindi ka po pwedeng magnegosyo. Hindi ka po pwedeng magbenta at hindi ka rin po pwedeng bumili. Pero may promise ang Diyos sa mga minamahal ko mga kapatid, Pastor Ray, na sa huling makasaysayan ng panahon, kagaya ng pinag-aralan natin, pinatitibay tayo ng salita ng Diyos. Okay? Pastor, may sinasabi dito na idagdag lang natin. Yung kanilang selyo o tanda na ipinapaliwanag mo kanina ay sa kamay at sa noo, sabi niya. Pero hindi ito tatakan na parang baka hindi. O na itatatak sa iyong noo. Kasi ang ibig sabihin, Pastor Rian, yung karunungan at kaalaman na isinagawa ng kamay mo. Okay? Kasi itong kamay, ma-action yan eh. Okay, so hindi naman literal na lagyan tayo ng tatak dito, no? Yung 666 nga yung dinidiscuss dyan eh. Hindi tayo lalagyan ng literal na 666. Kundi yung kaalaman, karunungan sa maling sistema na inimpose ng hayop. At doon ka natatakan. Gayon din sa atin, sa Panginoon. May tatak din ang Diyos dito din. Kasi ito ay center of reasoning. So magdi-design ka ng tama. So ano bang tama? Ito bang nasusulat ng Biblia o yung sinulat lamang ng sanlibutan? So mamimili tayo mga minamahal. Kaya nga, napakahalagang pag-aralan nating mabuti, Pastor Ray. Yung sealing ay settling into the truth both spiritually and physically so that you cannot be moved. So, ibig sabihin, ang selyo niya na hindi talaga, sabi mo kanina, itatatak dyan, kundi yung pagkaalam, karunungan ng salita ng Panginoon Diyos na kumbinsido ka na ito yung tunay na salita ng Panginoon Diyos na kahit anong mangyari ay tinanggap mo na at kahit ikapatay mo pa, ay talagang hindi ka matitibag dyan. Bakit? Tinanggap mo na ang katotohanan at sinilyuhan ka na ng Panginoon Diyos na kahit anong mangyari ay ililigtas ka niya. Ngayon, dito, kumbinsido. Dito naman sa kamay. Kung hindi mo tatanggapin ang araw ng ibang araw, liban sa araw ng Sabat, pipilitin ka naman. Pipilitin ka. Ito, i-force. Pwersahin ka na sa araw ng pagsamba. Na ang pagsambang yan ay yung inululunsad nung papal Rome na iniba niya yung araw ng pagsamba at ginawa niyang ibang araw ng unang araw ng Sanlinggo. Yun pa rin ang ipinipilit niya. Pero ang Panginoong Diyos, ang selyo niya ay araw ng Sabat, hindi niya ipinipilit. Tinuturo niya lang. Ikinumbinsi lang tayo. Ang pagtuturo kasi ng Diyos, Pastor Ray, ay pagtuturong may pagmamahal. Pero itong pagtuturo ng hayop at ang kanyang larawan ay persahan. Pero ang Diyos nagtuturo na mayroong pagmamahal sa pamamagitan ng pagkumbinsi ng banal na espiritu. Pero ang hayop, gayon din yung kanyang larawan, i-impose niya yan. Ipe-persecute ka. Kagaya na nangyari noong unang panahon. Kasi history will repeat by itself, Pastor Ray. Mangyayari, kaya nga itong pinag-aaralan natin, Earth's closing events. Ito yung hindi na pag-uusapan dyan yung fundamental beliefs eh. Ang pag-uusapan dyan ay ano ba talaga? Saan ka babanig? Sa pagsamba. Sabado ka ba o sa linggo ka? Yan. Ibang araw ka. Sa Sabado na Diyos ang nagtatag o linggo na tao ang nagtatag? Yan. Biblia ba o tradisyon? Kabutihan o kasamaan? Langit o impyerno? Diyos o diablo? So, mayroon tayong choices. Mabuti nga, Pastor, dalawa lang kung tatlo. Pagmula nung unang pa ay dalawa lang. Dalawa lang talaga. Napakabuti ng Panginoon Diyos. Ang Pastor, may napansin ako dito na yung marka ng hayop na ito na sinasabi mo ay dalawa kanyang marka. Kung hindi dito, sa kamay. Pero ang Panginoon Diyos dito lang. Forehead lang. Kasi kung kumbinsido ka, okay ka. Pag hindi ka kumbinsido, wala ka nang magagawa. Pero ang halimaw, dalawa. Pag kumbinsido ka, okay. Pag hindi ka kumbinsido, ito ang tatama sa iyo. Kaya kaibigan, ngayon pa lamang ay dapat kumbinsido na tayo. Selyuhan tayo ng Panginoon Diyos sa kanyang salita na matibay.
sapagkat finurwarn tayo. Sabi dito ay pinaunang babala na dapat tayo ay maging matatag. Kaya una nga, fortified by His word muna ang una. Yeah, that's right. Tapos yung pangalawa ay, darating na ang kabagabagan, yung hatian na. Hatian na. Oo, kung saan ka sasamba. May tatlong sinugong anghel, Pastor Ray, na wala tayong may tatago. Kaya nga yung sabi niya, fear God Yun nga, and give glory to Him. Napakaganda ang sinasabi ng Biblia. Matakot ka sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya. Sapagkat dumating na ang panahon ng Kanyang paghuhukom. Okay? Sumamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at lahat ng mga bagay. Sino daw ang sasambahin natin? Yung gumawa ng langit at lupa. Gumawa ng araw ng Sabat. Yung bang PayPal Rome noon ay siya ba ang lumikha ng langit at lupa? No, it's not. Pero siya ang nagbago. Oo, pero siya ang nagbago nang inilipat niya ang kabanalan ng araw ng Sabat patungo sa araw ng Linggo. At yan ay ginawa noon ni Constantine the Great, di ba? Nung Council of Laodicea na nilipat niya ang kabanalan ng araw ng Sabat sa araw ng Linggo. So, makikita natin doon na hindi Diyos ang naglipat, kundi tao ang naglipat. So sa huling kapanahonan, Pastor Ray, magkakaroon ng Sunday Law. I-reinforce yan. At alam natin na ang pinakamakapangyarihang Protestant country na magre-reinforce niyan ay sino? Yung pangalawang halimaw. Ay, yung pangalawang halimaw. Na makapangyarihan. Napag-aralan natin nung San Linggo na Amerika. So, alam natin yung United States of America. Dahil siya ang superpower. Siya ang pinaka-superpower. And now, he is exercising his authority, di ba? Ang pan natin, Pastor, ay kung ang China ay maging superpower, mali na ang mali na ang propesya. Ang interpretasyon natin. Mali na. At saka hindi naman siya Protestant. Communist siya. Hindi siya mananalo. Hindi siya mananalo. Kahit anong gagawin ng China, labanan niya, siguro yan ay mahirap. Hindi siya mananalo kasi wala siya sa prophecy. Ang United States of America ang siyang siya yung pangalawang halimaw. Napakaganda ang ating pinag-uusapan, pinag-aaralan, kapatid. Sana po ay magkaroon tayo ng isahang isipan sa ating Panginoong Hesus sapagkat ito'y paunang pabala pa lamang. Hindi pa dumarating talagang matibay na kababagan. Ngunit ngayon pa lamang ay sa maliit na bagay ay magdidesisyon na tayo maging matibay para pag dumating ang malaking bagyo na, makakatayo na tayo ayon sa biyaya ng ating Panginoong Hesus. Kaya pupunta na tayo sa pangatlo, Pastor, para patapos na tayo. Forecasted by His Word. Ito yung paunang pagpahayag ng ating Panginoon o paghuhula ng ating Panginoon. So dito, Pastor Ray, makikita natin na nung panahong ito, siyempre, titingnan natin yung background nung nakaraan na magiging basis ng mangyayari sa hinaharap, Pastor Ray. Na nung panahong una, makikita natin na ang mga alagad ng Panginoon ay talagang pinahirapan at talagang pinersecute ang mga sinaunang mga alagad ng ating Panginoon. Na sa pamamagitan naman nito ay naging blessing sa kanila at sila'y humayo at nangaral ng salita ng Diyos. At sa pamamagitan nito ay dumami ang mga naitanim na mga simbahan sa Judea, Samaria at gayon din sa Galilee. Pakibasa mo, Pastor Ray, sa Acts chapter 9, basahin mo muna, verse 31, na bagaman may persecution nung unang panahon, ngunit kung gaano kahirap ang pagpapahirap sa kanila, ay gayon din naman ang kasiglahan na kanilang ginawa para may pangaral lamang ang salita ng Diyos, mga minamahal nating mga kaibigan. Pakibasa po, Pastor Ray. Sa gayoy nagkaroon ng kapayapaan at tumatag ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria, na namumuhay na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo. Ito ay dumami. Dumami sila, no? So, dumami sila sa kabila ng pagpapahirap, sa kabila ng persecution, sa kabila ng pananakot sa kanila, mas lalo silang naging agresibong ipangaral ang salita ng Diyos. Humusbong na parang kabuti ang mga simbahan at mga kapilya noong unang panahon. Ngayon, paano kaya muling mangyayari ito sang-ayon sa hula
na iniuhula sa aklat ni Joel, Kabanata 2, setas na 21 hanggang 24, Pastor Ray. Ito yung forecasted by His Word na sa huling mga kapanahunan ay ibubuhos ang banal na Espiritu kagaya ng pagbubuhos ng banal na Espiritu noong unang panahon. Huwag kang matakot o lupa. Ikaw ay matuwa at magalak sapagkat ang Panginoon ang gumawa ng mga dakilang bagay. Huwag kayong matakot kayong mga hayop sa parang sapagkat ang mga pastulan sa ilang ay sariwa. Ang punong kahoy ay nagbunga, ang punong igos at ang puno ng ubas ay saganang nagbubunga. Kayo'y matuwa o mga anak ng Sion at magalak sa Panginoon ninyong Diyos sapagkat Kanyang ibinigay ang maagang ulan para sa inyong ikawawalang sala. Kanyang ibinuhos para sa inyo ang isang masaganang ulan, ang maaga at ang huling ulan gaya ng dati. Ang mga giikan ay mapupuno ng trigo at ang mga sisidlan ay aapawan ng alak at langis. Gaano ba kahalaga ang unang ulan? Ang unang ulan, sa binasa mo, Pastor Ray, ito yung panahon noon na sa pagtatanim sa Palestina, kinakailangan nila yung unang ulan. Para yung mga itananim na mga butil ay sisibol. Okay? Lalago, sisibol. Tutubo sila. At kapag mayroong ulan noon ay siyempre magiging mataba at malusog ang lupa at gayon din magiging mataba at malusog ang pananim. Ganyan din ang mangyayari sa huling kapanahunan. Na ang salita ng Diyos, binanggit niya na ihuhula niya na ibubuhos ang banal na Espiritu. At naibuhos ito nung panahon ng Pentecostes. At nung naibuhos ito nung panahon ng Pentecostes, sila na mga alagad ng Panginoon ay nagkaroon ng kaalamang magsalita ng lingwahe ng mga tao. Ganon ang kaparaanan. Pakibasa mo, Pastor Ray, para makita natin ito sa aklat ng mga gawa, Kabanata 2, setas na 1 hanggang 4, then 41 hanggang 47. Nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang lugar. Biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno nito ang buong bahay kung saan sila'y nakaupo. Sa kanila'y may nagpakitang parang mga dilang apoy na nahahati at lumapag sa bawat isa sa kanila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Kaganda, no? So kung nasa baybayan mo, Pastor Ray, nabasa mo na ba sa 41? 41. 47. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Napakaganda, no? Ito pala ang modelong nakita noong unang panahon, Pastor Ray. Kung bakit sila ay pinuspos ng banal na Espiritu kasi nagtitipon sila sa isang lugar. Nagdadalanginan, nagkakainan, at nagkakaroon ng fellowship, yung koinonia. Yung pagsasama-sama na binanggit na kanilang pinatitibay ang pananampalataya ng bawat isa. At nung nakita ng Diyos yung kanilang kapakumbabaan ng loob, doon na ibuhos ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Na kapag ito ang nangyari ngayon sa ating huling kapanahunan, kasi hinahantay natin yung pagbuhos ng huling ulan, ang banal na Espiritu, ang bayan ng Diyos ay magiging masigla na kagaya na. Kung babasahin natin yung entirety ng Acts chapter 2 ay isinantabi nila ang kanilang mga alitan Tapos sila ay nagdadalanginan sa isa't isa. Sila ay nagdadamayan sa bawat isa, nagtutulungan. Kung ano ang kayamanan ng isa ay kayamanan ng lahat. Kung ano ang pagkain ng isa ay pagkain ng lahat. At doon nakita ng Diyos na sila'y handa na buhusan ng banal na Espiritu. So yung nangyari nung panahon ng Pentecostes, Pastor Ray, ay panahon ng pagtatanim ng salita ng Diyos.
At ngayon naman ay talagang hinog na ang mga pananim. Oo. Kailangan ng maraming manggagawa. At kapag naibuhos na ang banal na Espiritu, ang pagbuhos ng banal na Espiritu sa huling kapanahunan ay paghahanda ng pag-aani ng mga taong tatanggap sa ating Panginoon. Maganda. Yung mga tagapakinig ng salita ng Diyos. Nakagaya sa pagtatanim noon, kailangan mo ng unang ulan para tumubo at lumaki. At kailangan din ng huling ulan para ihanda para sa pag-aani. Purihin ang Panginoong Diyos. Kung tinanggap mo na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas at ikaw ay nabautismohan, tinanggap mo na ang unang ulan. Yeah. Pagkatapos ipabalita mo sa mga tao na hindi pa nakatanggap, masigasig ka na gumawa ng mga disipulo at may handa sa pagdating ng Panginoong Yesus. Sa kanyang pagdating ay bago siya darating. At bago pa magkaroon ng mga ito, kahirapan ay bubuhos ang banal na Espiritu upang sa ganun ay mahinog ang bawat isa at may handa sa kanyang pagdating. Ang nakapagtataka, Pastor, di naman nag-aral ng ibang lengguwahe ang mga alagad. Ngunit nung sila'y binuhusan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, nakakapagsalita sila ng salita ng iba, ng mga Kapadosya, ng Puntos, ng Arab. Nakakapagsalita sila. Paano nangyari yon? Dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Naintindihan nila yung salita. Ba't ito'y nagsasalita ng salita ko? Ay, sabi, diba? Ibang-iba naman, taga-Gallia na naman ito, taga-Grecia naman ito, taga-ano naman, ba't nagsasalita ng salita ko? Naintindihan ko yung mga sinasabi. Yan ang kapangyarihan. Parang tayo, Ilocano tayo, nakakapag-Tagalog tayo, nakakapag-English tayo. Nakakabisaya na tayo ng konti. Nakakabanggit din tayo ng salita ng mga Indonesians, ng Malaysians, at ng iba pang mga bansa na napuntahan natin, Pastor Ray. Tutulungan pala tayo ng ating Panginoon. Kaya napakagandang bagay at hindi ito nakakapagduda na matatapos ang gawain ng Panginoon Diyos, lalong-lalo na at gumanda ang ating teknolohiya. May papabatid at lahat ng mga makikinig sila. Lahat ng mga tao makakapapanig sila ng balita ng Panginoon Diyos na kanyang pagdating. I-equip ng Diyos ang kanyang bayan. Kanina, nakikinig ako ng AWR 89.1. Mula doon sa Lipa, napapakinggan ko ang salita ng Diyos kasi may na-monitor ko. Punta ako naman sa North ay hanggang sa Pangasinan. Punta ka naman sa Isabela ay makakarating ka hanggang sa part ng Nueva Vizcaya ay nararating itong 89.1. So, maganda. Lahat ng ahensya, kung magpapagamit ito sa gawain ng Panginoon, na ang layunin ay may pangaral ang salita ng Diyos at nagkakaisa ang damdamin ng mga kapatid, ng mga leaders natin sa iba't ibang institusyon at organisasyon. Ang mga leaders ay nakikita yung pagtutungulungan, pagdadamayan, at gayon din ang mga kaanib ng iglesia. Maibubuhos ang banal na Espiritu. Purihin ng Panginoong Diyos. Ito yung sa AWR, napakalakas nito, sa radio. Dito sa Hope TV natin, napapanood na. At dito sa YouTube, napapanood na. Sa Facebook, napapanood na tayo ang salita ng Panginoon Diyos. At tatama itong sinasabi na ang malakas na tinig. Kasi yung salitang malakas, loud voice dito na sa ating leksyon ay megaphone. Megaphone. Pag sinabing megaphone ay malakas yan. Phone, cellphone, telephone. Lahat yan. Yan ay loud voice. Loud voice. Kaya hindi ito anghel na darating sa langit, mula sa langit, kundi ang anghel na sinasabi dito, tayo. Tayo na mga naglilingkod. May mensahe na nagsasalita. At naghahayag ng salita ng Diyos. Kaya purihin ang Panginoon Diyos. Ito yung forecasted, paunang pahayag ng kanyang salita na tayo ay maihanda sa pagdating ng ating Panginoong Yesus. Ako'y natutuwa na makikita at masaksihan na ang mga senyales ng pagdating ng Panginoong Yesus ay nangyayari na. Ito na lang iniintay natin. Itong 2 halimaw na ito.
Yeah. na sasabihan niya, bigyan niya ng kapangyarihan para ito itanggapin niya. Tapos siya naman ang mag-i-implement na ito. Wag bibili ito dahil hindi sumusunod sa mandato ng unang halimaw. Yan ang mangyayari. Ang tawag diyan ay economic sanctions. Sanctions. Ay isasanksyon niya. Siya ang may kapangyarihang mag-sanksyon ng lahat ng bansa. Kaya nga, yun ang ginagawa niya ngayon. Siya ngayon. Ikaw, hindi ka sumusunod sa akin, economic sanction kita. Sinanksyon ang Russia, sinanksyon ang China, sinanksyon ang Iran. At iba't iba pang mga bansa na hindi sumusunod sa kanyang kapangyarihan. At mga prinsipyo ay magkakaroon ng economic sanctions. Yun ang sinasabi natin dito na darating na ang wakas. Pero saka lang tayo pagdating ng kabagabagan ay yung talagang malapit na diyan tayo magbabago, baka huli na tayo. Huling-huli na tayo, kapatid. Kaya ngayon pa lamang ay magtapat na tayo, ay kung saan tayo nakalaan ang araw ng pagsamba ay doon na tayo. Wag na nating hintayin na darating pang hatian o anong araw ka, ay dito ka. Hindi ka makakabili, hindi ka. Kapatid, ito ngayon na ang panahon para pagtibayin natin at manatili tayo sa ating Panginoong Diyos. Huwag tayong kalimutan ang manalangin, mag-aral ng salita, at mag-share ng kanyang salita at mapatibay ang ating pananampalataya. At ingatan natin ang kanyang mga salita, lalong-lalo ng araw ng Sabat na tinutukoy dito, kapatid at kaibigan. Maraming salamat, Pastor. Kaibigan, purihin ang ating Panginoong Diyos at bago tayo makakarinig ng huling panalangin ni Pastor Abi ay makakarinig tayo ng isang awitin. 내게
계속 사귀어줘 혼자가 아니란 걸. So I made this song just to let you know how I feel. I feel for you, my Lord. I sing this song. So I sing this song. Listen to my song, song of praise, just for you. So I made this song just to let you know how I feel. I feel for you, my Lord. So I sing this song. Listen to my song, song of praise, just for you. So I made this song to let you know how I feel just for you, my Lord. That's why so I sing this song. Manalangin tayo, Pastor Ray. Salamat o Panginoon. Napakaganda ang pagkabanggit ni Pastor Ray sa pagkakahanay ng aming aral sa buong sanglinggo. Ang inyong salita ay pinatitibay niya ang aming pananalig. Ang inyong salita ay nagpaunang babala sa buong sanlibutan upang maihanda sila sa nalalapit na pagbabalik ng aming Panginoon. Ang inyong salita din ay nagpropesiya, o Panginoon, upang malaman namin kung ano ang mangyayari sa huling kapanahunan. At nawa po ay tatakan ninyo, silyuhan ninyo ang inyong bayan at lahat ng mga nakikinig na sumusunod at tumutupad sa inyong mga utos na kagaya na meron silang pananampalataya ni Jesus. Salamat o Panginoon sa inyong pagpapala sa programang ito. Pagpapala sa mga viewers namin na patuloy nyo silang kalingayin, patibayin, palakasin, at puspusin ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang kaming lahat o Panginoon ay magsilbing nag-aapoy para sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Yes, Lord. Salamat po o Panginoon sa inyong pagtanggap sa amin. Salamat din po sa inyong pagpapatawad sa mga pagkakasalang nagawa namin sa inyo, sapagkat hinihiling po namin ito sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat, kaibigan, na ikaw ay patuloy na susubaybay sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Ganon din ang mga nakikinig dito sa AWR. Purihin ang Panginoong Diyos, pagpapalain kayo. Mahal kayo ng Diyos kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.